Hello guys, good morning mga idol. So kumusta? Welcome back dito pa rin sa aking channel guys, NCMX Vlog. So guys, nandito tayo ngayon sa Trinidad, Bohol. So mayroon tayong gagawin na naman dito guys, patungkol sa pagpa-plumbing pa rin. So mayroon tayong gagawin, may ayan, balon dito sa ating likuran. So mayroong balon dito guys, at may water pump. Ngayon itong balon na to naubusan ng tubig, kaya pinahukay, dinagdagan ng hukay guys para malalim, lumalim siya. Tapos ngayon bumugwak yung tubig, so yun, nagkaroon ng maraming tubig, kaya lang lumalim. Yung shallow pump na ginagamit dito hindi na nakaabot sa pinakaano, kasi sobra na sa kanyang capacity, kaya lagyan natin ng hindi bago, medyo second hand na rin na water pump, pero deep well siya guys. Surface deep well pump, 1 horsepower. So andito si guys. So ito yung paligid natin dito. So ito yung balon guys, sinukat namin yung tubig dito. Ayan, malalim yung tubig. So ito pala yung nakasit up na water pump. Ito yung shallow. So papalitan natin yan nito. Ito yung deep well. Ayan, dalawa yung butas dito. So ganito yung hitsura ng deep well guys. Kung magkakita kayo ng pump na dalawang butas dito, so yun po yung deep well. Kasi yung shallow, isa lang yung inlet dito. So itong deep well, dalawa, kaya makilala natin na deep well kapag dalawa yung butas. Ito yung shallow. Hilayan natin. Tigas pala to. Ayan, tingnan na yung shallow guys. Isa lang yung inlet dito. So dito walang butas, lalim. Kunin natin ko, hilain. Pala, meron pa. Kunin natin to. Parang hindi maano guys, hindi makuha. So yun guys, ito pala yung gagamitin natin, kasi medyo hindi to bago, pero maganda pa to, gumagana pa to guys. Kaya ito yung mga lumang pinaglumaang tubo nila, so hindi na lang tayo magbili ng bago. So meron namang magagamit, so okay pa naman to. So ito yung gagamitin natin. Balaya mong sinukat pala namin yung tubig dito sa loob guys. Ayan mga idol, so hindi makita no. So sinukat natin yung tubig. Ito yung tubo, bali yung isang length mula doon sa dulo hanggang dito. Ito yung isang length guys. Ayan, dinugtong, kita yung dugtungan. So 3 meters po to. Tapos yung tubig dito ay nandito yung marka, yung basa kanina pag pull out namin. So bali nasa 4 meters pala yung tubig pagkatapos nilang nagdagdagan ng hukay guys. So nung una kasi hindi na to ginamit. So meron pala silang isang balon doon sa medyo may kalayuan, mga 100 meters siguro mula dito guys. So yun yung ginamit nila. So yung pump na yan, doon yan. Tapos nasira, pinaayos nila ngayon. So okay na, kaya dinala dito. Tapos doon sana yung plano, pag punta ko dito, doon sana yung nakaplano na ilagay yung pump na yan. Kaya pagkatapos na hukayan to, nadagdagan ng hukay, nagkaroon na ng tubig. So yung malakas na source na ng tubig guys, kaya hindi na lang nila, nagbago na yung plano. So dito na lang natin daw ikakabit yung pump, kasi marami na namang tubig yung balon na to. So ngayon, kasi malalim yung balon na to, hindi na pwede yung shallow pump na gagamitin natin.
Kasi malalim siya, kapag bumaba yung tubig hindi na kaya ng shallow, kaya meron silang deep well. So ito na lang yung ikakabit natin, i-install. So meron tayong ano dito guys, ayan yung ejector na luma. So yun, at saka mayroong pressure tank na medyo luma na rin. So yan yung titingnan natin kung okay pa ba yan. So ang plano guys, kapag okay yung pressure tank, may pressure tank at saka may overhead tank, nandyan yung tanke guys. Tingnan natin, transply dito. So yung poste ng tanke, nandyan yung overhead tank na polyethylene, 660 liters yan. So dalawa yung tangke. Kapag gumana yung isa guys, pag walang diferensya, ikakabit natin. So bali mag-install tayo ng ano dito guys, ejector muna. So yung unahin natin. So ngayon dito yung ano pala, ipakita ko sa inyo yung tangke. Ito stainless rin. So yun, medyo matagal na to na hindi nagamit guys. Yan, medyo kinakalawang na yung mga fittings. Stainless pala yung ano yan, yung plug na yan. Ano, kayang matanggal hindi? Ang pangalan ko ng isa ni? Ay, nag-crack. Ayun ang problema. Ha? Ano ang problema? Liso naman eh. Naliso na? No. Karon na nantangtag na may crack. Pag kuha ng mga taya. O karon na pag kuha ng eh. May pagliki. Oo. Serious, karoon ng crack dito. Yan yung problema dito. Sana hindi na lang tinanggal siguro na. Hindi pa, stainless mo na eh. Hindi rin, wala na no. Ay, ay bawal na eh. Wala na kalabas. Lagbas na eh. Hindi taya eh. So mayroong ano dito siya. Medyo nagka-crack siya. Ayan may crack. Ito yung crack So yan. Tingnan natin guys. Subukan natin kung gagana to. Pero kung hindi, wala tayong magagawa dito. Yung ano na lang siguro, overhead tank yung gagamitin. So yan. Kasi duda na ako dito. Kasi pag ipaano natin to, pa-welding, lalaki to. Iba kasi yung stainless guys kapag nakaramdam ng init. Yung crack na to, ano yan, lalala yung crack na yan. So ngayon guys, sinusubukan nating i-restore itong pressure tank. So may ano dito, crack. So nilagyan natin ng epoxy para mag support sa crack. So yun lang po yung problema. So hayaan muna natin na matuyo yan. So sa ngayon i-assemble, tanggalin natin tong tanggalin muna natin tong ejector niya. Papalitan natin ng PVC kasi hinakalawang na yung metal, yung J-nipple. So tanggalin natin guys.
tanggal ang so yun guys, habang hihintay tayo sa mga fittings, may kulang kasi huli pa yung may-ari. I-fix muna natin itong pump, so lagyan natin yung mga fittings niya dito saka dito sa papasok sa balon. So lagyan natin ng dito, may bushing tayong nilagay dito, tapos adapter kasi ni-reduce natin ng 3/4. Tapos doon sa loob, di uno na yung papasok natin, so nandiyan yung tubo, mga di uno po yan lahat. So dito lang sa labas papunta dito sa pressure tank. Yan yung 3/4 na tubo ang gagamitin natin kasi 3/4 lang yung mga ano dyan, inlet at saka outlet. Yes. Yo, mamulis. Wala. Yes, na. Dito muna. Ay, adapter dito. Yes, taran. So yun guys, tapos na natin na lagyan ng fittings. So dito, magdudugtong na lang tayo ng tubo, bali 3/4. So dito yung papunta sa pressure tank. So ngayon sa loob, yan. So diyan natin ikakabit yung twin pipe, yung dalawang tubo guys, papunta doon sa balon. So nandyan pa yung tubo guys, hindi pa natin na symbol kasi wala pang kompletong fittings. So yung may-ari nandun pa sa hardware. May kulang kasi 4 na items, so kaya hindi pa natin mabuo yung suction line na yan. So mamaya na guys. Alright guys, habang hihintay tayo sa ibang fittings, kakabit muna natin yung dito sa pressure tank. So bali itong pressure tank na to guys, bali luma na to. Ngayon susubukan natin na
gamitin at i-restore. Ito, gamitin, naglagay lang tayo ng epoxy dito. So dito, walang thread kasi ito guys. Kaya nilagyan natin ng PVC tapos sinalpak natin. Nilagyan natin ng epoxy sa loob. So ngayon, may dalawang butas dito. 1/4 dito natin ikabit yung pressure switch. At dito naman yung gauge niya. Or dito yung switch. Tapos dito yung gauge. Tapos dito, nandito yung outlet niya. So sa ilalim nito mayroong drain. May lagay tayo. So ganina may nakita tayo na nag-crack, kaya in-epoxy din natin sa ilalim yung sa drain niya. So ngayon maglagay tayo ng nipple. So i-plaster lang natin guys. Yun mga idol, lagyan natin ng nipple dyan para sa pressure switch. So mamaya na yung gauge dyan. Bali dito natin lagay yung pressure switch at dito naman yung pressure gauge mga idol. Yung bago guys. Yan. Ito yung kakabit natin. Bagong pressure switch. Yun yung bago. So dito natin ipasok yung nipple guys. Bali itong nipple na to ay sukat nito. Yan o. Yan o. 1/4. Ganyan lang guys. So guys, tapos na. Lagyan natin ng mga linyada dito. So dito guys, PVC mill adapter yung gamit natin. Dito yung kasya. Bali 3/4 yung sukat niya. So ngayon, maglagay tayo ng connection papunta dito. Elbow lang tayo dito guys. Yan. Tubo na 3/4 tapos elbow. Ganyan. Ganyan. So punta tayo dito guys. Yan, bulwark guys. Dito.
So dyan guys, may nilagay tayo na T. So yung nilagay natin T dyan, 3/4 by 1. So yung pumunta dito, yung 3/4. So itong tubo na yan, di uno. So yung pakyat sa overhead tank guys, yan. So dyan tayo magkukunik pa punta dito sa pressure tank. Ayan. So pagkatapos dyan, kukunik natin dito. Ayan. So dito yung valve. Ito yung susupply galing dun sa ano guys, overhead tank, kaya may valve dito. So kukunik natin itong hose na to dito. Ayan, ganyan. PE kasi yung connection dito guys. So ganyan guys. So yan guys, PE yung ilalagay natin dyan. Tapos dito salubungin ng PVC. So bali dyan, putulin mo dyan. So maghahanap lang tayo ng ano guys, maghahanap lang tayo ng female kasi yung T na yan na natin threaded pero wala. So maghahanap tayo ng threaded na elbow or ano kaya, female adapter. So ulit dito guys, dyan ito yung tatagpo. Ayan, isang elbow na PVC na di-thread yung kabilang plain. So, tapos tatanggapin ng PE male adapter. So balikan ito guys. Yan, ganyan siya. Higpitan lang natin para walang leaking kasi titiplo naman tayo. Ganyan siya guys. Ayan. So PE na. So pwede nang pumasok yung PE pipe dito. Tapos dito naman PVC. So doon natin kakabit sa corner. Ayan na guys. So explain ko sa inyo guys bakit ganyan yung setup natin. So bali ito po yung pressure tank. Saka yan po yung pump. Hindi ho ba? So ngayon pag buga ng pump, siyempre dadaan siya dito. Diyan. So may check valve tayo na nilagay. Ngayon papasok yung tubig dito sa pressure tank. Ngayon pag napuno itong pressure tank at naabot yung pressure desired na set up natin sa ating pressure switch, magka-cut off tong pressure switch na to at titigil yung pump sa pag-andar. So ngayon yung tubig, yung pressure ng tubig, babalik yan dito. So dahil may check valve tayo na nilagay dito, so hanggang dito lang yung check valve, pressure, hindi na siya makakabalik sa water pump. Kaya natin nilagyan ng pressure ng check valve dyan guys, para walang manatiling malakas na pressure na papasok dyan sa pump. Kasi yung malakas na pressure guys, kapag laging nasa pump, ang sisirain yan ay yung mechanical cell or shafting cell na makikita natin dito sa pagitan ng pump at saka motor. Nandito yan guys. So yung kapag yan ay nasisira, maglilik yan dito, at pag yan ay nangyayari, yung pump ninyo ay hindi na naman makakahigop pag andar niya. So kailangan na namang katihan. So every time na magpa-andar kayo, lagi kayong nagkakati. So yan po yung purpose ng check valve na inilagay natin kapag gagamit tayo ng pressure tank. So yan po. So sa trabaho ko guys, kapag nag-install ako ng pressurized na tangke, lagi kong nilalagyan ng check valve dito. Kailangan hindi makabalik yung pressure na malakas sa pump, para ma-protektahan yun o maiwasan yung mechanical cell na masira guys. So yun. So pangalawa, yan din yung magdulot ng mga loose connections dyan kapag hindi na may mga portion na hindi masyadong nalagyan ng pandikit doon sa suction line guys. So yun, ganito. So itong tubo na to guys, pupunta na ito
Diyan, may tinalagay tayo diyan. Papunta na yan doon sa papasok sa loob ng bahay. Yung tubo na yan. Yung isa naman, yung malaki guys, yung liyo, yung karugtong dito ba. Yung isa naman, papunta ito sa taas, sa overhead tank. Kaya may valve tayo na may valve na dito guys na nailagay. Kaya pag naka-pressure ka, dito lang yung pressure, hindi na siya mapunta sa taas. Dahil pag hinayaan mo itong naka-open, yung tangke sa taas ay umaapo yun. Kasi yung tubig papunta doon. Kaya kailangan naka-close to kapag gagamit kayo ng pressure tank, pressurize. Ngayon, kung nag-burn out naman or may sira yung pressure tank natin, open lang natin to. Tapos yung tubig na galing doon sa overhead tank, dadaan na dito at yun na ang magsusupply doon sa loob ng bahay. So yun po yung purpose ng valve na yan. Dahil naglagay tayo ng tinatawag na booster pump, pressure booster, sorry. So ngayon, itong pressure tank na to guys, hindi pa to 100% na okay kasi may mga butas dito guys. Nilagyan lang natin ng epoxy, hindi pa nga siya matibay. So oras ngayon is 2 o'clock, 2:15. So sana matutuyo na yan pag dating ng 4 PM. So ngayon inihintay lang natin guys yung fittings sa ating suction line kasi wala pa sila guys. Yan, itong injector natin hindi pa na-assemble. So ito nakaano pa yung tubo. So yun yung hihintayin natin guys. So yun guys, nandito na yung hinihintay natin. So ikakabit na natin yung i-install na natin yung ejector nya. Yes, bukat. Okay. So yes. Ayan na. Ito naman. So ito yung reducer. Beli 1x1 na naman po. Okay, kibul tayo diha sir. So yun guys, andyan. Yan na po yung ejector natin. At na-assemble na. So yan po yung port valve. Yan yung ibabaon natin sa tubig. So yan yung tubo. Yan. So doon lagyan pa natin ng onion at saka elbow doon sa dulo. So bali yan yung ikukunik natin dito sa pump. So guys, ito na po yung onion at saka elbow. So doon natin ikukunik dun sa dulo ng tubo nitong ejector natin. So ayan, may elbow na. So dito na lang ipapasok yung tubo mula sa pump, yung dalawang tubo guys. So mamayang konti ihuhulog na natin yan sa balon. Pasok natin yan doon. So yun guys, ipapasok na natin yung tubo sa loob ng balon para mai-connect na natin doon sa pump. Sige guys, yeah. Tanda na baka sila. Ayan guys, na pasok na natin. Untusin deh.
Okay, okay, okay. Okay, okay. Ako ba? This. Dikit lang, dikit. Ah, dikit, dikit. Okay, that's alright. So, okay guys. Nalagyan natin ng support. So, katihan lang natin punta tayo dun sa pump. So, bali ito po yung katihan natin guys. So, bull bulb lang yung nalagay natin. Kasi may luma silang bull bulb. So, ginamit na lang natin. So, i-open natin to. Ganyan. So, tapos lagyan ng tubig. So, yun. Yan. So, yun guys. Puno na. Dagdag yung tubig. Kunti. Yan yung nasa baba. Yan. Puno na siya. So, yun. Takpan mo na. So, pagkatapos niyan guys, testing tayo. On natin yung breaker. So, yun guys. Testing na tayo. So, pag testing natin guys, pag testing natin, pag unang breaker, yung pump, kapag humigop yan, yung tubig niya, pupunta muna dito sa tangke sa ilalim kasi hindi pa natin yan nasarado kasi gusto ko palabasin mo na yung mga dumi sa loob kasi nga matagal na tong tangke na to. So yun guys, buo na natin. So yun guys, testing na tayo guys. Yun, nagyan na ng tubig. Hindi ko nakuha yung kampag doon ah. So yan ah. Yeah. So kayaan muna natin guys para lumabas yung mga dumi sa loob. Yan. Yung tubig sa loob guys. So malakas yung tubig. Dito sa ilaw. So yun guys, off muna natin. Close natin yung yan. Close natin yung ilang sa ilalim yung drain. Lagyan natin ng drain plug. So yan bali yung mga kalawang na nasa loob malabas. So yun yung ulan. So yan natin. So yun guys, habang hinigpitan yung drain plug sa ilalim, off muna natin to guys, yung valve na to. Yan. Yan yung purpose natin dyan para pag nakaandar yung pump, yung tubig mapunta sa taas. So on natin to, yung valve na to. Yan. So bago natin on yung breaker. So on natin yung breaker guys. So yan guys, nandyan yung overhead. So on na natin yung breaker. Yan. So sa ganyan, punta na yan doon yung tubig. So baligaling yan sa pump at dyan dadaan sa ilalim guys, hindi na doon sa taas. So yan, yung tubig na yan ngayon doon na yan papasok sa tangke. So ngayon tapos na yung guys, naiklikan. So open natin to para matesting tong na to. Tapos off natin yung valve dito. Off na rin ba? So yun guys, tumutulo yung tubig sa ilalim kasi may crack kasi yung guys, outlet sa drainage sa drain niya. So yun, tumalang drainage natin. So hindi lang muna natin kasi hindi pa
Ito natin sa taas guys. I-off na po. Kaya lang, ito pwede sa taas. Kung naka-off na po yung ano guys, yung papunta sa pressure tank. So ngayon, yung tubig dyan, punta na doon sa taas, sa overhead tank. So yan, around 25 minutes siguro. Mapupuno na yun or 20 minutes kaya. So yung overflow na, yan. May hose na yan na nakahangin. Diyan, dumadaan yung tubig pag umapaw yung tangke. So wait lang tayo guys, mga 20 minutes to 25 minutes. So yun guys, sinecheck natin dito kasi leak yung fluid valve dito sa kanyang fittings. Hindi na higpitan na maayos yung sa pinakailalim. Kaya sumirit yung tubig kaya ngayon maganda, maayos na siya. Ginawa natin. Tapos dito rin hindi siya naka-on kaya sabi ng mayroon hindi daw wala ng tubig. Tapos dito naman sa kanyang shower ayan. So gumana na siya guys. Yan, tingnan mo. So yun yung sa gripo. Tapos sa shower. Yan, sa telephone. Yan. So malakas siya. Tapos itong sa overhead. Ayan. Sa rain shower. Ayan. Malakas din. So bali naka-overhead lang ito guys. Susubukan natin sa pressure tank. So yun. Okay na siya. Punta tayo sa labas. So yun guys. Dito tayo sa labas. Testing natin yung pressure tank. Kung saan ang kanyang kakayahan na mag imbak ng tubig. Kung kaya ba niya? So, ikat na yung PSI niya guys. So, binsan ako siya. Pwede natin mag-isahit. So, 35. May sumirit. Tulo na guys. Pwede na yan. So ngayon, subukan natin sa loob guys. Yun sa CR. Dito, may gripo dito. Buksan natin. Hindi naman ito nakakross. Nakas oh. Nakas ang tubig. So yan doon sa CR. So guys, try natin yung agas dito. Itong shower na rain shower. Ayan guys, lakas. Uy. Ang pressure lang na. So yan. Naka-pressure to guys. So malakas yan. Nakapokas nito. Ngayon, itong balik natin sa telephone shower. Yan. Ayan, lakas siya. Taas yung inabot niya. So sa gripo naman. Ayan. So, ayan o. Sarap maligo dito eh. Sarap maligo talaga guys. Kaso nagpapawisan tayo ng maraming simot. So muna natin guys, okay na yan. So dito sa mini, yung may video guys, subukan natin. Yun. Kasi yun o. Sus, hindi mo. Yun o, yung dumi ako, yung dumi. Yan. Yung dumi guys, tanggal. Okay. So yan. So dito, gripo naman. Lakas ha. Lakas ang tubig. Satisfying. Okay na yun. So yan. Okay na. So nasa 25 PSI lang yan guys. Pag pataasan pa natin yan, depende nila sa kanila kung pataasan nila. Sila, marunong naman sila mag-adjust na. So puntahan natin sa labas. So yan guys, nandito na tayo sa labas. On muna yung yung valve dyan, papunta sa taas is, tingnan natin yung apaw yung tubig. So yun guys, yung tubig, pag, ayan, mandar yung pump. So yung tubig dyan, nakapunta na nun sa taas, sa overhead. So subukan natin hintayin. Kasi umapaw na ito kanina, hindi lang natin na video guys. So itong hose na to, ito yung overflow. Pag may tubig na lumabas dito, ibig sabihin puno na yung tangke. So yan, sa taas. So nakuha na yan, mga ilang minuto siguro mapupuno na yan. Hintayin na natin guys, pagtyagaan natin hintayin. So yun guys, umapaw na yung tangke. Pero hindi dumaan sa hose. Umapaw muna dyan sa ayan. Hindi dumaan pala sa hose guys. Ayan, ayan. So mukhang ayun. So ayan.
Ay, magpalit na sa motor niya. So ayun guys. Off na natin itong ano. So ayun, off muna natin to guys para tumigil yung tubig. So pag naka-off to guys, dito sa pressure tank yung tubig na diretso. Ayan. Tumaas na yung gauge niya. Pag-abot ng 25 yata, 28. Pwede pa yung patasan guys. So depende na lang sa kanila kung patasan nila guys. Kasi nga yung pangki natin guys ay may kunting leaking sa ilalim. Yung nag-crack. So ngayon na lang siguro guys kapag totally ayan nasa 25 PSI talaga. So hindi naman natin isagad kasi yung epoxy bago pa to, hindi pa masyadong matibay. So sa ngayon okay na, function na yung lahat guys. So ayan guys, tapos na yung trabaho natin. Kita naman ninyo agas na yung loob ng CR completely. Malakas yung hindi naman yung sakto lang guys na shower. At least nag-function siya. So hindi naman malakas, hindi din mahina. So yun, hanggang dito lang muna tong video siguro. Hey guys, hanggang dito lang muna siguro tong video. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan niyo yung video guys, paki-share naman, paki-subscribe na rin, at paki-pindot yung bell button para laging updated sa mga video na ay upload natin guys. So yan, maraming salamat sa inyong lahat sa lagi niyong pagsuporta sa akin, sa laging nandyan. Sa mga bago, maraming salamat din. So maraming salamat. God bless, bye bye.